Isang kwento ng pagkatalo at pagbangon. Gusto ko lang sana mag-share ng kwento ko. Siguro hindi ko pa kayang sabihin ito sa mga kaibigan ko o sa pamilya ko, pero sana pag naibahagi ko na, makaramdam ako ng kahit konting ginhawa. Dati, ang mga pangarap ko ay simple lang. Makapagbigay ng magandang buhay sa pamilya ko, makapag-ipon, at makapagtayo ng sarili kong negosyo. Kaya nang mag-abroad ako, buo ang loob ko. Naniniwala akong kaya ko ang lahat. Sa abroad, mabilis ang buhay. May mga pagkakataon na ramdam mong malayo ka sa pamilya mo, pero sabay-sabay naman yung pangarap mo at yung pangako mo sa kanila. Kaya kahit mahirap, kahit malungkot, tinuloy ko lang. Ang hirap ng magtrabaho sa ibang bansa, pero palagi ko iniisip na pag nakaipon ako, babalik ako sa Pilipinas at magtatayo ng negosyo na magbibigay sa pamilya ko ng mas magandang buhay. Matapos ang ilang taon, nakapag-ipon ako ng sapat na halaga para magsimula ng negosyo. Isang maliit na restaurant ang plano ko. Akala ko madali lang, na kaya ko itong i-handle. Naisip ko na marami naman akong natutunan mula sa mga karanasan ko sa abroad at makakayanan ko lahat ng pagdadaanan. Inisip ko, ito na yung pagkakataon ko na magtagumpay at makapagbigay sa pamilya ko ng isang magandang buhay. Pero wala sa plano ang mga nangyari. Ang negosyo ko na akala ko magiging matagumpay ay dahan-dahang nagkaproblema. Hindi ko na naiisip ang mga detalye. Hindi tama ang mga suppliers. Mataas ang mga gastos at hindi ko rin nakaya ang pressures ng pag-handle ng lahat. Bawat araw, may bago akong problema at habang tumatagal, mas lalo akong nababaon sa utang. Nagsimula akong magtago sa mga pagkatalo. Sinasabi ko sa pamilya ko na okay lang, na darating din ang panahon na magiging okay na kami. Pero sa totoo lang, habang patuloy akong nagbabayad ng mga utang at nagbabalik loob sa negosyo, parang nagiging mas mabigat at mas madilim ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat. Hanggang sa isang araw, natanggap ko ang masakit na realidad. Wala na akong choice kundi mag-abroad muli. Wala akong natirang pera at ang mga utang ko tumutok na sa leeg ko. Naramdaman ko na parang ang lahat ng pagsusumikap ko ay nauwi sa wala na hindi ko kayang ibalik sa pamilya ko yung mga pangako ko. Ang sakit kasi, parang bagyong dumaan sa buhay ko at iniwan akong sugatang-sugata. Ang sakit kasi sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, wala akong napala. Nang bumalik ako sa abroad, puno ng hiya at takot ang puso ko. Alam ko ang pamilya ko umaasa sa akin, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin na hindi ko pa kayang matupad ang mga pangarap nila. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Ngunit may isang bagay akong natutunan. Huwag mawalan ng pag-asa, kahit gaano pa kabigat ang lahat. Sa kabila ng pagkatalo, ang pagbangon ay isang hakbang na mas mahalaga. Dahil kahit anong hirap, ang pamilya ko pa rin ang dahilan ko kung bakit hindi ko kayang sumuko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabangon, pero alam ko, hindi ko kayang pabayaan ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko pa tapos ang laban na ito. Kailangan ko lang magsimula ulit, kahit na mahirap. Kasi, kahit mabigo ako, ang pagbangon ko ay hindi lang para sa akin. Para ito sa kanila, para sa pamilya ko, at para sa mga pangarap na kahit gaano pa kabigat, patuloy kong haharapin. Ang kwento ko ay kwento ng bawat OFW na dumaan sa pagkatalo, pero patuloy na lumalaban kasi sa kabila ng lahat, ang pamilya ay ang pinakamahalaga at ang dahilan kung bakit patuloy tayo magsusumikap.